Yun o. Magandang araw mga kalakwatsa. Kasalukuyan naming binabaybay ngayon itong Marilaki Highway dito sa bayan ng Infanta, Quezon. Dahil ngayong araw ay muli nating babalikan yung isang tourist destination na matatagpuan sa Nakar, Quezon. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Tara! Lakwatsa na! Grabe yung kapal ng hamog dito sa Infanta, Quezon. Ayan sa harapan halos na siya, zero visibility. Kaya dapat dahan-dahan lang tayo kasi mamaya bigla may bumulaga sa atin na sasakyan galing sa kurbada. Ayun di ba? Kaya medyo nakakatakot kapag ganitong makapalang hamog. Ayan para tayong nasa Benguet. Tsaka familiar ba kayo dun sa yung video game na Silent Hill? Parang ganito yun Ayan sobrang hamog, wala ka halos talaga makita. Kaya takbo natin, naglalaro lang sa 30 to 35 kilometers per hour. Grabe yung ganda ng kalsada Ang sarap magbike dito tsaka magmotor. Tapos wala pa tayo halos nakakasabay sa kalsada. Yan, malapit-lapit naman na tayo dun sa sa arko ng General Nakar, Quezon. Ilang saglit na lang. Yun, intersection na kung saan kapag kumanan ka papuntang Real, tapos pag dumiretso papuntang General Nakar tsaka Infanta, Quezon. So tayo ay didiretso pa. Kasi kapag kumanan tayo, pwede tayo bumalik papunta ng Antipolo. Bali, ito na ngayon yung tulay na nagdudugtong sa Infanta, Quezon at sa General Nakar, Quezon. Tapos yung ilog na makikita nyo sa baba nitong tulay, yan yung Agus River. Tapos ayan na sa harapan natin yung arko ng General Nakar, Quezon. Tapos ang gagawin natin, pupunta muna tayo sa munisipyo kasi kailangan natin mag-register doon. And dito sa Nakar, bago kayo pumasok dito, kailangan nyo munang magbigay ng magsabi dito sa kasi isasama tayo sa yan sa munisipyo. Ayan, nandito na yung staff ng munisipyo. Tapos i-guide niya tayo papunta doon. Kasi dapat meron silang listahan ng mga pupunta na turista dito sa sa bayan ng General Nakar. Well, ang gagawin lang naman natin doon, magsusulat, tapos ilalagay natin yung mga detalye natin. Pagkatapos magbabayad din tayo ng environmental fee na halagang 30 pesos. Pagkatapos nun, bibigyan nila tayo ng guide na makakasama natin papunta dun sa sinasabi kong tourist destination. Ayan na agad yung yung munisipyo. Napakalapit lang mula dun sa arko. Yan ganda nung nung kanilang bahay pamahalaan. Bali, ang gagawin naman natin ngayon, pupunta muna tayo dun sa gasoline station kasi bibili muna kami ng pagkain namin. Tapos magre-refill na rin kami ng ibang supply para bago tayo pumasok papuntang Barangay Sablang, bago tayo mag-trail, kompleto na tayo sa gamit, wala na tayong iisipin. Pag nakita nyo na tong arko na to, yan sa kanan meron dyang gasoline station. Diyan lang tayo. May kainan kasi dito so dyan na lang tayo bibili ng pagkain. Ito yung Siltex Restaurant, yan, masarap pagkain dyan Start na tayo, babaybayin na natin tong trail papunta ng Barangay Sablang. Base sa sinabi nung staff kanina, itong trail daw na to ay maayos na. So sa tansya ko siguro mga 1 oras ang
ibabiyahe natin mula dito sa munisipyo papunta dun sa Barangay Sablang. Medyo basa yung yung lupa. Mukhang umulan dito kagabi Sana hindi maging maputik. Buti dito sa area na to hindi na ganun kalalaki yung yung bato. Hindi tulad nung unang beses namin nagpunta dito. Talagang mahirap umahon. Para dun pala sa mga hindi pa nakakapanood, ilalagay ko dyan sa taas yung link, tsaka sa baba sa description ng video natin, yung mga link ng videos na may kinalaman dito sa General Nakar, para makita nyo yung dating itsura nito. Bali ngayong araw pala, ang pupuntahan natin ay yung Depalion Falls, na yun nga, matatagpuan yan sa Barangay Sablang dito sa General Nakar. Bali itong Depalion Falls, napuntahan na namin yan, hindi ko lang natatandaan kung 1 year ago or 2 years ago, no? Tapos nung pinuntahan namin yan, hindi namin napuntahan or hindi namin inabot yung mismong catch basin nung falls, kasi gawa nga nung nagkaroon ng malaking landslide doon. Tapos yung lalanguyin mo bago ka makalapit sa catch basin, siguro more or less mga 200 meters, no, na lagpas tao, as in sobrang lalim nun. Yung tubig akala mo may yelo sa sobrang lamig. Tapos ilalagay ko rin dyan sa taas yung link ng Depalion Falls para mapanood niyo yung previous adventure natin dyan. Ngayon nandito na tayo sa Barangay Magsikap. Tapos ito, banda dito, sementado. Pero mapuputol yan dyan, hindi pa siya totally talaga sementado. Actually noon pa to itong kalsada na to. Siguro mga 300 meters or 400 meters lang tong semento na to. Tapos pagdating dun, na ulit yan, magiging rough road na ulit. Dito pala sa Barangay Magsikap ay meron sila ipinagmamalaking dito, waterfalls. Yun yung Pagapiden Falls, na ilalagay ko rin dyan sa taas para mapanood ninyo. Alam nyo ba dati, itong area na to, bago to maging ganito kalawak, ang itsura nito dati para lang siyang single track, no? Tapos matataas ang puno, maraming damo, maraming halaman. Pero dahil nga sa ginagawang improvement itong lugar na to, para sa daan na General Nakar hanggang tatagos ng Dingalan Aurora, ayan, na bulldozer na yung yung buong area, at saka napakalapad na nung daan. Sabi nung nakausap kong lokal, may pinagtanungan ako kanina, dito na daw sa bandang unahan yung Barangay Sablang. Ang galing, halos 1 oras lang yung biyahe, mantalang dati 3 oras yung ginugol namin mula sa munisipyo hanggang dito sa Barangay Sablang. Okay, so nandito na kami sa Barangay Sablang. So ang ginawa namin, nag-register muna kami dito, tapos kumuha lang kami ng guide. Ayan na, si kuya yung guide namin. So ngayon pupunta na kami dun sa jump off papunta sa sa Depalion Falls. Yeah, let's go.
Okay, so ito na yung jump off papuntang Depalion Falls. So more or less mga 1 oras ang lalakarin natin papunta doon. Ito namang ilog na to, ito yung Depalion River. Bale, ang tubig na nanggagaling dito, galing pa yan sa Depalion Falls na pupuntahan natin ngayon. Wag naman dyan, girl. So ito na yung pangatlong namin, river crossing. Ito ay parte pa din ng Depalion River. Ayan. Oo, naalala ko na to. Ayun, ito yung daan, tama. Tapos may isa pa yata kami tatawiran. Napakalinaw din ng ng tubig. Diba? Kitang-kita. Kaya isa rin to sa mga magagandang balikan na ilog. Maliban dun sa Sitio Paglitaw sa Antipolo. Yung lalim hanggang na. Hanggang bewang na. Grabe yung ilog dito. Tapos ang lakas ng agos. Grabe. Hanggang bewang. Kasi Kuya Rick ang bilis Mga kalakwatsan, nakikita nyo ba itong part na to? Ito yung dating landslide, no? Ito yung dahilan kung bakit hindi kami nakapunta sa falls dun. Ito, pagkaliwa mo dyan, yan na yung falls So, makikita ninyo, di ba, gumuho siya. Gawa yan ng bagyong Ulysses, no? Tapos sa bandang taas niya, naipon yung tubig na lagpas tao. Kaya hindi kami nakalangoy nung time or hindi kami nakalapit. Ngayon titignan natin kung ano na itsura nitong area na yan. Kasi meron na doon lagusan ng tubig. Dati wala yun. Tapos dati wala rin to. Maliit na portion lang ang ang nadadaanan. Ngayon check natin kung ano itsura. Ayun. Okay, so ngayon eto na. Ayan, nakakaagos na ng maayos yung tubig. Kaya kung mapapansin nyo, ito malalim yan, no? Kala nyo mababaw lang yan. Dati ang tubig ay hanggang dito sa taas. Imagine nyo kung gaano kataas yan. Tapos hanggang doon pa yan sa dulo. Talagang ito ay lagpas tao, kaya hindi talaga siya kakayaning langoy yun, dahil nga malamig yung tubig ng time na yun. Nakala mo mayelo. Ngayon nakakalakad na dito sa sa Depalion Falls, kasi dati yung tubig hanggang dun yan sa taas. Yan, kaya hindi nyo talaga yan. Yan, ito yung itsura ng landslide. Napakalaki, diba? Okay, so ito na yung Depalion Falls.
Kung makikita ninyo na ayan, napakalakas ng agos niya sa kabila ng tag-araw ngayon, pero malakas pa rin ang agos niya. Tapos yung catch basin daw doon, sabi ni Kuya Ricky tour guide, lagpas na ako daw yan. Tapos kapag nandito ka naman nag-swimming, kahit na mababaw lang yan, tatangayin ka ng agos niya dahil napakalakas ng agos niya. Kitang kita mo naman dito. Ayan. Tapos malamig ang tubig, para rin siyang may yelo, kaya masarap pag-swimming ngayon tag-araw. So ito pala yung mga kasama natin yung araw. Si Ems, yan, si Paolo, si Jan, saka si Milet. Yan, 5 lang kaming natuloy. Yung iba nag-cancel. Bago pala kayo pumunta dito sa Dipalion Falls, dapat mag-register kayo online sa Nakar Tourism Office. Ilalagay ko yan sa description ng video natin, no, yung link nyan, yung Facebook Messenger nila. Tapos doon kayo makipag-coordinate, no. Tapos ilalagay ko rin yung Facebook profile ni Kuya Ricky, yung tour guide namin, para in case na gusto niyo magpa-tour guide sa kanya, kausapin niyo na lang siya. Ang rates ng tour guide dito ay 500 pesos sa 5 tao. Tapos meron ditong babayaran na environmental fee na 30 pesos per head. Okay, so tapos na kaming mag-vlog doon sa Dipalion Falls. So balik ngayon, pabalik na kami nung Barangay Sablang. Okay, sa ngayon ay pabalik na tayo doon sa area ng General Nakar Municipal Hall, kasi tapos na nating bisitahin itong Dipalion Falls. Muli nating babalikan ang lugar na to dahil marami pang bagong tuklas na waterfalls. Tsaka meron din sila mga bagong water activity, no, tulad na lang din ng water tubing doon sa Rigrig River. Kaya paniguradong babalik-balikan talaga natin itong General Nakar Quezon. Shoutout pala kay Buddy Charles sa palaging pagbibigay sa atin ng visa para muli nating mapasyalan at mabisita yung Dipalion Falls na matatagpuan sa Barangay Sablang, General Nakar Quezon. Kaya hanggang dito na lang, at huwag na huwag kakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong nakwatsa. Salamat!